Unahin na natin yung tanong. Legitimate ba yung committee at subcommittee hearing? Oh, give chance naman. Kasi mamaya ako na naman. Diretso ko to. Sige. Ayan, yung attorney, dahil isang ordinaryong mamamayan, nakita naman natin napakadaming institusyon at mga legal luminaries ang nag-affirm na legitimate at genuine yung pagkakapalit ng bagong new Senate majority. Nagsalita na nga, hindi ko inaasahan yung Integrated Board of the Philippines, Correct. yung IBP, talagang naglabas sila at nagsalita sila na may quorum, there is a quorum, and the acknowledge na yun na nga, may bagong Senate pro tempore, Senate President pro tempore. Hindi lang sila makapag-elect ng Senate President kasi nga nasa konstitusyon na kailangan 13. Pero ang akin lang dito, attorney, napakahirap talaga na may pinagtatakpan ka na ang hirap na kailangan mong gumawa ng napakaraming script, napakadaming kasinungalingan, porket may pinagtatakpan kang isang tao na nagtatry mag-escape sa accountability. Sobrang dami ng nadamay ng mga senador na dati may mga respeto yung mga tao sa kanila. Ngayon, nawalan tayo ng respeto sa kanila, porket lang may isa silang pamilya na pinoprotektahan. So sa mga senador natin, I'm appealing again to your humanity using Judge Raul's words na parang, intindihin nyo naman yung mga tao ngayon, no? Alam namin na you have dug your own grave, pero kaya nyo pang to come out of those graves that you have dug for yourself. May chance pa po kayong magbago. And ngayon, nakikita ng mga tao na you are just clinging on to power. Nag-absent kayo dyan. Tinipigil nyo yung mga hearings. Sabi nga ni Senator Win Gatchalian, 25 million pesos pala ang ginagastos ng Senado sa bawat araw. At ilang araw kayo umabsent porket lang ayaw nyong matuloy yung mga usapin na dapat gustong talakayan ng minority na now majority. So, sinasayang nyo po yung pera ng taong bayan dahil lang yan sa playground nyo dyan sa Senado. Magtrabaho po kayo. Oo. Delulu is the solulu. Yes. Para sa magkapatid na Cayetano. Yeah. Diba? Parang from the start, nakita natin yung takeover ni Alan Peter Cayetano. And it wasn't just about rights, it wasn't about fair and due process. Ang goal talaga ay protektahan ng ilang mga tao, katulad ni Sara Duterte, protektahan si Bato para maprotektahan si Sara Duterte. Tapos ngayon na nagbabago ang leadership ng Senado, ngayon na may lumipat mula sa dating majority papunta sa panibagong majority, ang drama ngayon ni Pia Cayetano herself ay, hindi ko naman gustong nandito ako bilang chairperson. Pero dahil chairperson pa rin ako, papatuloy ko yung aking hearing. So ang sagot ko doon ay, kung hindi mo naman pala talaga gusto, and I really do believe hindi mo gusto maging chairperson kasi nag-absent ka eh. May 2 araw na inaasahan kayo ng taong bayan, magtatrabaho kayo, pero bilang majority, hindi kayo pumasok. Knowing full well, ano yung power ng majority sa ganitong sitwasyon. Pag hindi dumating ang majority, walang business na magagawa. Diba? And yun ang point ng majority, you have the majority in the numbers. So definitely, nag-declare kayo na hindi dapat magtatrabaho ang Senado. And very clearly, ayaw nga ni Pia Cayetano ang role ng pagiging senador or ang role ng pagiging chairperson. So ang question ko ay, so ba't nagdadrama ka pa dyan? Diba? Na gusto mo ngayon magkaroon ng investigasyon. Gusto makasuhan ng ano. Diba? Oo, gusto makasuhan. Kakasuhan namin yan eh. Na, di ba, usurpation of authority. Alam mo namang hindi ka Blue Ribbon Chair, nagpapanggap kang Blue Ribbon Chair, ha? So, kailangan Pero ang makasuhan tanong ko ka. dyan, sige, i-focus natin dun sa parang, ang tawag ko nga dito, parang cosplay o scripted na press conference eh. Kasi isang allegation nila na yung umikot na pera amounting to around 850 billion pesos no, sa pinagsamang affidavit nila, eh napaka-ridiculous, napaka-out of this world. Imagine nyo na lang yung logistical nightmare para mabuo at matransfer yung 850 billion pesos na yon. Eh yung budget ka ng Pilipinas, nasa magkano? 1 point something trillion? Biruin mo, 80% or about significant number ng budget ng national government ay pinamigay ng 18 Marines na aabutin daw ng 5 years para makumpleto kung totoo ang kanilang mga statements. No, obviously naman hindi totoo. Dinawit pa yung bahagi ng binigyan daw ng iPhone na hindi pa pala lumalabas yung model na yun ng iPhone. Tapos binigay daw sa mga address na hindi naman pala nag-i-exist. Nagpangalan ng mga tao nagpangalan ng mga tao sa nabinigyan ng mga maleta, mali naman yung address. No, yung mga taong walang kinalaman at hindi pa nakaupo sa pwesto, yun yung klase ng scripted na parang cosplay na ginawa. Eh, pati nga isuot ng mga 18 Marines, naka-uniform pa. 'Di ba? Ginawang entablado yung session hall, Sagrado Session Hall ng Senado upang buuin ang kanilang sarswela ng pagsisinungaling para lituhin at linsihin ang sambayan ng Pilipinas. Pero Carlo, nakakatawa dito. Nandun sa affidavit nitong nagpakilalang na 18 Marines, yung pangalan
dalawang magkapatid na Villar tsaka ni Loren Legarda, pero hindi nila verbalize during the hearing. Eh, Bakit? tapos sabi ni Loren Legarda, tinan niyo to, nakakatuwa talaga to si Loren. Anong sabi? Buhol-buhol na yung mga ano mo para lang maprotektahan yung anak mong si Leandro Lebiste doon sa 24 billion na Utang. pinukul sa kanya kasi pinagkakitaan ng kuryente, hindi naman nag-deliver. Yan naman ang rason kung bakit nawawala yung pagiging statesman mo, Loren Legarda. Dati iyak-iyak ka, hindi na nabuksan yung envelope. Ngayon, ikaw ang pinakamalaking balakid sa accountability. For what? Para protektahan yung anak mo. Alam naman namin lahat yon, pero hindi yan justification kung sakasakali bumaba na lang kayo pareho sa pwesto, hindi yung binababoy ninyo yung ating mga institusyon. Anong sabi niya? Anong sabi niya? Sabi ni Senator Sabi Loren. muna ng mga Sabi niya. Marines. Sabi ng mga Marines dati sa kanila, tinignan namin. Alam mo ba tinignan ko to? Kasi kinasuhan namin yung mga Marines, di ba? Oo, kinasuhan namin kasi nagsinungaling sila kala Laila tsaka kay Father Flavi. Sinabi nila, si Congressman Laila, ang tawag nila, Congressman na raw si Laila, tumanggap ng pera, kakawala lang sa kulungan. Itan, Hindi pa congressman. So bakit kaya makikinabang sa flood control? Nasa loob ng kulungan. 'Di ba? Nasa loob ng kulungan tapos hindi congressman and then bibigyan ni Saldico. Ano yung rason na 'yon, 'di ba? So yun yung una. Pangalawa, si Father Flavi, Ramon Magsaysay Prize awardee, no? Ang pinaka Nobel Prize winner 'yan ng of Asia, no? Yung pinakamataas na parangal para sa mga nagsiservisyo sa publiko, may vow of poverty. Ha? SVD yan. Tapos sasabihin nyo, kumuha ng pera. Di ba? So, kliyente ko yung dalawa yan, kinasuhan namin. Ang nakalagay po doon sa affidavit ninyo, na pinirmahan ninyo, na nag-oath kayo, si Loren Legarda, dineliveran nyo mismo ng pera. Si Mark Villar, dineliveran nyo mismo ng pera. Tapos ang sabi ni Loren Legarda, mga bayani. Mga bayani itong mga ito. Ngayon, meron kami affidavit, bayani So, ina-affirm mo na tumanggap ka ng pera. Di ba? Kasi sinasabi mo, totoo yung mga sinasabi nila. You can't have your cake and eat it too. So, kakasuhan ka namin, Loren Legarda, dahil in-affirm mo na nagsasabi ng totoo itong mga Marines. Ngayon, kung sasabihin mong hindi sila nagsasabi ng totoo, anong ginagawa nila doon sa fake Blue Ribbon Committee hearing ninyo? So, ang hirap, di ba? Ang hirap bumaliktod, balikot, di ba? Ang hirap. The only way for you, Loren Legarda, Mark Villar, to say na hindi kayo tumanggap ng pera ay sasabihin nyo, sinungaling yung mga Marines. Yes. Pag sinasabi ninyong hindi sinungaling yung mga Marines, tumanggap kayo ng pera. Di ba? So, ibig sabihin, dahil tinawag mo Loren Legarda na bayani, okay next week, Loren, kakasuhan ka namin ng plunder. Pero ang tanong, Okay? Dino, Next week, kakasuhan ka namin ng plunder, ha? Abo. Kasi ina-affirm mo Ina-affirm mo na totoo ang mga sinasabi and you were part of the grand scheme for this flood control scandal. Tumanggap ka ng pera habang senador ka. Di ba bayani sila? Bayani po sila. Alam mo kung ba't sila bayani? Kasi dinadawit nila yung pangalan mo na mukha kang korap. Kaya siguro sila bayani. Okay. o, diba? Sabi ko sa inyo, yung mga taong nag-in, kung gusto nyo talagang marinig si Atty. Dino ng ganyan, isuportahan na rin kanyang 8 hours of sleep every day. Oo, no? Ito lang isipin lang natin kung talagang credible itong 18 Marines. Una, kung natin sila tawagin 18 Marines, sinabi mismo ng Armed Forces of the Philippines na hindi naman talaga ito mga Marines. Lalong-lalo na ngayon, no? Sila ay matagal nang wala sa serbisyo. Yung marami sa kanila, hindi naman hindi talaga naman Marines, yes. At yung mga nag-Marines na totoong Marines doon, dishonorably discharged. So intrinsically, kaya sila dishonorably discharged is because hindi sila mapagkakatiwalaan. Di ba? Talagang may rason kung bakit hindi sila dapat manatili sa Armed Forces of the Philippines. Yung iba sa kanila nagkiklaim na parte ng Armed Forces of the Philippines, hindi naman. Sumulat sa poll, sinungaling. Style, di ba yan? Ano yan Tatak! Duterte. Yung gumagamit ng mga hindi credible na tao para pagbintangan yung mga tunay na lingkod bayan. Ginawa na nila kay Laila de Lima yan noon, di ba? Kumuha ng mga convicted criminals, mga supposedly drug lords para ituro si Laila de Lima. Pero si Laila de Lima matapang, hinarap lahat ng mga kaso. So, intrinsically, bakit tayo naniniwala dito? Hindi dapat natin sila tinatawag na 18 Marines. Ang tawag sa kanila, 18 sinungalings. Yes. No? 18 sinungaling. So, henceforth, no? I proclaim by virtue of presidential powers. Akala ko presidente, no? Ang tawag sa kanila ay 18 na sinungaling. 18 liars. 18 liars. Yun yung una. Pangalawa, sinabi na nga rin nila, di ba, nila Senator Lacson na malinaw na logistically impossible. Ito lang po tatanungin ko bukod pa doon sa magbilang kayo ng 100,000 ngayon na isang, 100,000. Siguro it will take you around 1 minute, isa-isahin nyo yan, no? Isa-isahin nyo yan. Ang pinag-uusapan, 800 billion. Di ba? 800 metric tons
ng pera. Yung So, isang buong maleta, isang billion ba kasya sa isang maleta? hindi, natural, hindi ka kasya 50 million eh. Para sa mga lumilipad po sa Oo. eroplano, alam niyo po yung challenge na pagkasaya ng ating mga maleta na 23 Oo. kilos. Yes. So ibig sabihin parang 23 million lang estima Ng para kaya ng isang Diba? maleta. Isang maleta, 23 million lang. Bibilangin mo isa-isa yan kasi baka may numeknak ng 1,000. Di ba? Oo. Isa-isa mo yan. Bibilangin mo. Sa pagbibilang pa lang, let's make a time and motion study. Kaya niyong gawin yung 800 billion, di ba? Gaano katagal yan? Kahit na 7 years, hanggang 2020, hanggang election nagbibilang sila, hindi kasya. Bubuhatin mo pa, itatransport mo pa. Tsaka ito lang po, ito lang po, gusto ko lang po sabihin malinaw, nakikinig na po ba kayo lahat? Nakikinig na po ba kayo Yes, lahat? yes. Okay. May lapit niya pa yung tenga niyo sa radyo. Ito lang po gusto ko sabihin dyan, no? Yung paglabas-pasok ng pera na ganyang karaming volume ng cash ay monitored by the international community. Kasama ang Central Intelligence Agency, kasama ang Mossad. Bakit? Kasi po noong 2001, na gumagalaw ang pera na finance ang terrorist activities, dyan po nagkaroon ng mga money laundering councils all over the world. Kaya nga po, every time na magdeposito ka na mahigit 500,000 and above, sa bangko pa, na pwede naman nilang i-freeze, flag na. Sa tingin nyo po, hindi alam ng AFP, ng NBI, ng CIA, ng foreign intelligence communities all over the world na hindi na monitor na merong 800 toneladang pera na umiikot-ikot na walang nakakaalam. Tsaka- ang nakakaalam lang, 18 Marines. Ay, nako! Ano yun? Diba? Galing. So, Ito pa. Kalokohan May isa talaga. pang yung 18 Marines lang may alam na nagbigay daw sila ng pera para sa ICC. Correct. Oo. Sila lang na naman nakakaalam. Oh, di ba? Paano din nila nalaman taga-ICC? Nakita daw nila sa TV. Oo. Siguro naman, yung ginawa siguro nitong 18 Marines kasi sobrang credible naman ng mga proseso nila, yung ICC, meron ka po bang ID? Taga-ICC ako. Tapos pipirma ko, receive from the ICC prosecutor the sum of. Paano mo nalaman na ICC persons yung mga binigyan mo? Chismis, di ba? Haka-haka, wala kang pruweba. Tsaka, naniniwala kayo, ito yung ICC, grabe ang screening process po dito, monitored by more than 120 states. Kung credible sila, yung mga miyembro. Di ba? Ito yung pinakamatatigas na criminal prosecutors in the world. Ito yung, ang screening dito, grabe, ang integrity screening, ha? Tapos gaganunin nyo lang na parang pinigyan nyo, parang kung sino-sino na lang dyan na pinagbigyan nyo ng pera na ganit, hindi ka panipaniwala. At attorney, kung totoong binayaran nila yung ICC, ba't nandun pa rin si Tatay Digong, di ba? Di kung totoong nabayaran yan, matagal na yan nakalaya. So wala po talagang kredibilidad yung 18 liars na yan. Correct. O bakit nga ba? Bakit kaya ako nabayaran si Laila De Lima? Bakit dire-diretso pa rin ang kritisismo? Diba? Kung totoo, nabigyan tong si ICC, bakit nga nandyan pa si Tatay Digong? Bakit i-issuehan pa ng warrant of arrest? Bongo, susunod ka na. Bakit itong si Bato de la Rosa, andyan May pa warrant. rin? May warrant. Diba? So kalokohan talaga yan. Hindi, malamang obviously ginawa nila yun para magpinta ng isang imahe kung saan pabor sa kanilang naratibo. Na sa mga taong maniniwala sa mga bagay na walang ebidensya, 'di ba, sa mga bagay na propaganda at para sa fake news, sinadya at naging kasangkapan. Dito na nakakalungkot. Ginawang kasangkapan yung Senado. Ginawa lahat ng kalokohan na yan sa loob ng isang sagradong institusyon na Senado, ng mga senador mismo na nanumpa na dapat ipagtanggol nila yung sariling institusyon na binababoy nila ngayon. Yun yung 2.8K nakakalungkot. na po tayo mga nanonood, no? 2.8K. Hi, mga Ay, sa inyo. 2.8K. At, yung 2.8K, dagdagan nyo yan mamaya kasi time out muna tayo.